morning and welcome once again to my YouTube channel on Cesar's Urban TV Vlog. Today I'm going to share to you on how to propagate aloe vera plant through cuttings. Sama lang po kayo mga ka-Urban TV Vlog. Ito na yung aloe vera ko na masyado ng malago at kailangan ng mai-transfer po sa mga mas maliliit na paso or another pot. Ayan, kikita ninyo punong-puno na siya. Kailangan na talagang mai-transplant. Kaya ito, may tumubo ritong hindi ko alam, natuyo na. Kaya tatanggalin ko na rin yan. Okay, propagate natin tong mga malalaki na to at liliitan natin tong nakatanim rito, itatransplant natin sa ibang paso. Okay, tanggalin na natin ito. Natuyo na. Okay. Ito. Yan ang itatanim natin sa paso. Ibang paso. Yan. Iwalay muna natin. Oh. Alam po ninyo ang mga aloe vera ay maraming pwedeng paggamitan. Yung pulp nito pwedeng gamitin sa pampakintab ng buhok, pampatubo. Kasi ang aloe vera, di ba, ginagawang shampoo. Ayan. Ito. Malaki, oh. Oh. Iwahiwalay na natin siya muna. Yung iba rin ginagamit sa pagkain as minimix nila sa mga salads, sa ulam. Iniinom nga yung juice nito sa disyerto. Kasi meron juice po ang aloe vera. Buhagag na lupa ang dapat na gamitin sa pag-propagate ng aloe vera. Ayaw niya ng maraming tubig din. Gusto niya buhagag tsaka medyo hindi naman basang-basa, kundi ganyan, no, ang consistency ng lupa. Ayaw niya namang nauulanan. Pero nabubuhay siya sa tropical. Maraming pinaggagamitan ng aloe vera sa pag na sugatan ka. Maganda rin tong pampagaling ng wound. Ito. Medyo ano na yung ano niya, pero tutubo pa rin yan kahit na yung ugat niya medyo dry na siya. Tubo pa rin yan kasi itong ugat to green. Lang natin yung mga ito yung yan. Pero mostly ang ginagamit ang aloe vera sa hair care. Yan. Either sa shampoo, conditioner, pampatubo ng buhok, pampakintab,
Ayoko lang ang amoy ng aloe vera. Parang amoy masangsang yung... Yan o, ngayon pa lang naaamoy ko na nga. Ito, yung pinaka juice niya. Amoy anghit. Okay. Yan. Haluan natin ng rice hull para mas lalong buhagag yung lupa. Yun nga, kailangan ng lupang gagamitin buhagag at well drained, kasi ayaw niyang nabababaran ng tubig. Tatanim natin yung pinakamalaki rito sa gitna. Ayan. Ito. Ayan. Dito. Bawasan muna natin itong lupa para i-plaster yung aloe vera na itatanim natin. Medyo nakabaluktot kasi yung pinaka branch niya, kaya dapat mabawasan yung lupa. Inalungan ko ng rice hull yung ipa para mas lalong maging buhagag. Medyo nakabaluktot yung yung branch niya, pero okay na yan para yung iba maitanim dito.
Tanggalin muna natin itong mga tuyo na branches. At tuyo na ito yun. Branches yan dati. Madali lang po magparami ng aloe vera. Yan, dito. Okay. Yan. Ito, katin natin ito. Yan yan. Tama na yan. Ito na yung na-propagate ko. Kita nyo. Ang Laguna, no? Ikita po ninyo na napakalusog. Yan. Kaya pwede nang magamit yung mga branches niyan. Pwedeng ipang kuskus sa anit para ma-revive, ma-reactivate yung mga hair follicles. Kung ikaw ay nakakalbo, ayan, isa yan sa magagandang lunas sa pagkakalbo. Ayan. Ang application yan ay babalatan mo yan. Ito yung pulp ang ikukuskus mo sa anit 2 to 3 times a week. Sinubukan ko na yan at maganda naman ang epekto so far. Okay, madali lang po mag-propagate ng aloe vera branches with the root. Katulad nung kaninang pinakita ko, yung may mga root na, yun ang ipopropagate natin. Hindi ko pa nasubukan na mag-propagate sa branches. Yung pag ibababad mo sa tubig, yung branches ito, ibababad mo yan at magro-root. Hindi ko pa nasubukan po yun. Pero pwede rin pong gawin yun. Next time, subukan natin. Okay? So, yan po mga ka-Urban TV Vlog. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking YouTube channel on Cesar's Urban TV Vlog. Keep yourself safe and God bless us all.